Alam niyo ba guys, sobrang aga ko pa nga niya nung namalengke ako kasi halos wala po akong tulog. Kasi kailangan kong gumising ngayon ng maaga guys. Ganito po talaga ako pagka halimbawa na papasok ako ng maaga, kailangan maaga rin po akong gigising. Kasi dun sa bahay guys, marami po talaga akong ginagawa. Kahit nakasama ko si nanay, nandyan si nanay nakatuwang ko sa loob ng bahay namin, hindi ko po binibigay sa kanya lahat ng trabaho. Kailangan ko pa rin pong kumilos. Lalo na pagka ganyan na paalis po ako or umaalis ako, pumapasok kasi ako guys. So kailangan bago po ako umalis, ready na lahat. So parang ang mangyayari, focus lang po talaga siya kayayam sana. Kaya lang, minsan hindi ko rin po talaga kaya gawin yung trabaho sa buong bahay, lalo na pagka pumapasok po ako. Kaya minsan, gusto ko si Yayam lang yung kanyang bantayan pagka aalis ako kasi tinutulungan ko na nga rin po siya sa gawaing bahay guys. At isa pa, hindi niya na rin kailangan na umalis ng bahay para bumili ng kung ano-ano, bumili ng ulam or kung anong wala kasi bago po ako umaalis, talagang nire-ready ko na yan siya guys. Kasi nga, natatakot ako minsan pagka halimbawa na iiwan niya si Yayam na may bibilihin siya or minsan na hindi rin pwede na bibit-bitin niya yung bata doon sa kalsada or sa tindahan kasi nga guys, mainit. Kaya tsaka isa pa, mabigat po si Yayam, hindi po pwedeng bubuhat-buhatin niya lang. Madalas po kasi kahit na marunong na yan siya maglakad, nagpapabuhat po yan siya pagka tinatamad. At kaya nga sabi ko kay nanay, yung mga gagawin niya hanggat nandyan ako sa bahay, gawin niya na. Pero hindi sila pwedeng lumabas ng bahay. Yun lang talaga guys yung kabilin-bilinan ko. Kaya hindi po talaga umalis ng bahay si nanay. Pagka may mga tao or mga pumupunta na bisita or yung may mga tao na merong kailangan, tumatawag lang po siya sa amin para sabihin. Tapos yun guys, saka siya nagtitake action. So, ganun po yun. Guys, alam nyo ba, sa sobrang aga ko, napansin ko, ako lang yata yung unang customer dito sa palengke at dito sa Talipapa guys. Kaya sabi ko parang wala yata akong kasabayan na bumibili. Pero natuwa na rin ako kasi nga mabilis lang at nakauwi ako kaagad. Siguro yung mga oras na yan, mga alas 5 pasado na yan siya guys. Kasi nga mamimili ako ng mga lulutuin ko na para sa ulam nila nanay mamaya paggising. Kasi guys, sobrang aga pa nito. Pagdating ko, magluluto pa ako. Kita nyo nga, bumili pa ako ng bigas niyan. Pero ang bigasan, isarado pa. Nagtanong nga po ako kanina sa bakery kung anong oras nag-open. Ito yung bigasan, sabi niya nga po 6 o'clock. So bumalik po ako doon sa bilihan ng mga grocery para tapusin ko yung aking mga bibilihin guys. Talagang nagmamadali ako, inahabol ko yung oras. At pagdating ng 6 o'clock, saka lang po ako bumalik ulit dito sa bigasan at ako pa rin po yung nagbukas. At ayan si kuya, naabutan ko nga na siya na nagbubukas na siya ng kanyang roll up. So inantay ko na nga lang po. Nagkamali pa rin nga po pala kami dyan guys. Kasi ang sinasabi ko, 10 kilos ang bibilihin ko. Pero ang iniisip ko yung ganyan, yung nakasako na siya. Yung tingi lang siya guys, na kayang-kaya nating buhatin. Yan ang sinasabi ko guys. Kaya yun, pinalitan ulit ni kuya. At yan, mabilis nga lang kasi marami siyang mga stock na ganyan. Pagdating nga, ako na nga lang ang nagbuhat kasi magaan rin guys. At yan, pagdating ko, si nanay, tapos na rin sa gawaing bahay. Kaya nagpatulong na ako sa kanya. Kaya bago ako pumasok, niluto ko na nga po yung ulam nila dahil ang mag-ama itulog pa at himbing na himbing pa sa kanilang pagtulog guys. Oh, nay! Ang load mo raw, sabi ni boss mo. Ay, di paano? Wala akong SIM card. Ay, akin na. Sure ka? Oo. Kasi yung SIM card mo, inuwi mo eh. Wala nga. Paano nga natin manudan yan? Wala man yung SIM Ay, card. bigay ito ni boss mo. O sige, pang-cook mo na lang. Oh, sige, pang malinda ko naman pang-bili ng cook. Hindi ba na? Instead na sinigang po yung lulutuin ko, sana inaalala ko, medyo maasim pala yun. So, ayan na, nilaga ko na nga lang po. Gusto rin po yan ni Yayam, guys. Alam niyo ba kanina, habang nasa opisina ako, talagang antok na antok ako, guys. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Nagawa ko pa rin yung aking mga compliance, yung aking mga gagawin. Pero gusto ko na talaga umuwi, guys. Kasi gusto ko maidlip kasi ang hirap. Alam niyo ba na gising ako ng 2 o'clock to 3. Parang 1 hour lang ang aking tulog. Tapos pagdating ng 4 o'clock, yan na, dumating na yung aking inaantay. At pagdating ng 5 o'clock, guys, hindi na talaga ako natulog noon. From 4 to 5, hindi na ako natulog noon, guys. Nag-asikaso na ako sa bahay. At pagdating ng 6 o'clock pasado, pumasok na nga po ako. Kaya antok na antok ako. Pero ayaw ko talagang nag-absent ako, guys, hanggat maaari. Kaya ayan, after nga po ng aming office, parang nawala rin yung aking antok. Kaya lang medyo pagod pa yung aking katawan. Nadaanan ko nga rin po, dumaan ako dito sa Talipapa para sa aming hapunan. Ayan, bumili na po ako ng isda dahil alam ko na maraming isda na naman ngayon kasi nga medyo cloudy siya, guys. Makulimlim. Kaya iniisip ko marami na naman silang isda ngayon. At syempre ang ulam namin kaninang umaga is karne. So ngayon ang lulutuin ko na naman is isda. Para maiba naman, hindi palaging karne. Kasi nga guys, pagka palaging karne, parang feeling ko magkakasakit na talaga ako. Kasi yung uric natin, baka lumala. Alam nyo na pagka ganyan na hindi tayo pinapawisan palagi, bumabalik yan. Kaya nagpadingas na nga rin po pala si nanay pagdating ko. Habang nagbibihis ako, ayan, sinimulan niya na dun sa baba na magpadingas. At
ako na nga rin yung naglinis nitong mga danggit. Pero inuna ko muna guys na hugasan. Ito yung sura na ating iihaw kasi yan po yung uulamin namin ngayong gabi. Para naman maiba, ihaw-ihaw muna habang si Yayam, meron pa namang sabaw doon yung nilaga namin kaninang umaga guys. Initin dahil napakarami pa po, marami pang natira guys yung karne. Si Nanay Ihalos ayaw na rin kumain ng karne, pareho na lang kami. Ito na nga lang po yung aking pinili na isda, hindi naman kalakihan, para saktong-sakto lang sa aming tatlo. Sayang naman kasi kung kukuha pa ako ng super laki tas hindi naman namin mauubo, sayang lang. Be! Bye-bye! Bye-bye! Ang ginawa ni Nanay guys, lumabas muna sila saglit kasi alam namin na manggugulo ito dito habang nag-iihaw ako. Kaya para maaliw iyon, dinala niya muna sa labas. Para maiba naman yung kanyang mundo at masanay naman yung kanyang mga paa guys. Maglalakad-lakad, hindi siya nakaka-exercise palagi kasi nga lagi rin kaming wala. So ayan na, ang aking iihawin, hinugasan ko na siya guys para malinis. At ang ating uling, naka-ready na rin kasi bagang-baga na yan siya. Pero napansin ko nga parang napakalakas, kaya binawasan ko muna at nilagay ko muna saglit yung isda, baka masunog mabigla. Habang inaantay natin na mabawasan yung bagay niya, yung apoy niya. Ayan, hinugasan ko muna. Hugasan ko muna ito guys, yung danggit na napili ko kanina doon. Saktong-sakto lang ito, masarap to siya guys, ipaksiw. Tapos lalagyan mo ng talong or okra sa ibabaw, or yung iba nilalagay nila guys, yung ampalaya sa ibabaw. Yung mga sanay sa pait. Kayang tanggapin yung pait guys, yung lasa ng pait yan. Masarap yan siya. Kanina, nung nasa labasan, parang makulimlim at akala ko nga ibabagsak na ang ulan. Kaya sabi ko doon sa nagtitinday, ako na lang ang maglilinis. Kaya pinamadali ko na yan siya, nailagay sa plastic guys. At pagdating nga dito sa bahay, nagbihis lang ako saglit, nawala na yung ambon at ayan, no choice na ako, kailangan ko nang linisan ng mas maaga-aga kasi nga mag-iihaw pa ako at ilalagay ko na lang rin po ito sa ref. Nilinis ko lang, mahirap na kasi pagka kailangan bago ko ilalagay sa ref, wala siyang amoy guys. Pagka hindi kasi nilinisan, nangangamoy siya. So hindi na masarap pagka lulutuin na natin. At yan, sinimulan ko na nga pong lutuin para matapos na. Alam nyo guys, napansin ko, parang ang bilis-bilis palagi ng oras, ang bilis-bilis ng araw. Siguro sa sobrang busy natin, maraming ginagawa, sa sobrang busy ng buhay ko. Yayam, saan punta mo? Saan punta ng bibi namin? Naglayas ka, be? Naglayas si Yayam? Na? Ay, wow, ganda ng sleeper mo ah. Ang ganda ng sleeper ni Yayam, may garter, improvise yan. Improvise. Nay, may talong pa pala dito, hindi mo nakuha. Oh, malaki siya oh. Malaki, pwede nating ihalo doon mamaya sa ating ulam. Nagsitubuan na yung alugbati, natanim natin. Ayan guys, ang ganda na Tingnan nyo mayroon na naman kaming talbos para sa kangkong at talbos ng kamote. Mayroon na naman kaming talbos ni Nanay para sa aming ulam. Malalaki siya na, malalaki yung dahon niya. Tapos wala siyang wala siyang mga insekto. Kaya lang ito, yan, bago pa lang siya nagsisipag. Yan, bago pa lang malabas yung kanyang mga dahon. Tapos ito guys, mayroon kaming tinanim na tanlad. Nakaraan kasi marami ang tanlad dyan sa tabi ng kalsada. Dyan lang kami nangihingi dyan. Pero nawala na, tinanggal na siguro nila. Kaya ang ginawa namin guys, ito, nagtanim kami ng tanlad. Kaya lang, ayan, dahil nga tag-ulan naman ngayon, mabilis lang yan magsitubuan. Yan tanlad. So, ilang buwan lang yan. Mami! Uy, nangangamoy na yung isda natin doon. I-check muna natin. Nangangamoy na yung fish natin doon. Na, fish, wait lang, parang naamoy ko na baka masunog, kailangan nating baligtarin. Sabi na guys bigla kasi, nabigla siya, kailangan baligtarin lang natin, kalalagay lang po kasi yan hindi pwedeng masunog kasi isa lang yan ang ulam namin ngayong gabi. Kasi guys, kagabi ang ulam namin karne, kaninang umaga karne na naman, so nakakasawa na, magkakasakit na talaga tayo nito ng tuluyan kasi nga panay-panay ang karne. Kaya ito, buti na nga lang, meron silang suran doon. Tawag dito sa isda na to guys, suran. Buti na lang merong mga available na isda doon kanina pagdaan ko sa Talipapa. Doon kasi guys, yung binibila namin noon, bibihira lang na wala silang mga tindang isda. Kasi parang may pinagkukunan sila ng mga isda. Magaganda siya, tsaka talagang doon mo lang makikita na yung mga ganong klaseng isda, masasarap guys. Madalas kasi sa ibang mga tindahan, mga galunggong, ganoon, bawal sa atin. Tapos ito yung isda na to, nilinis ko na rin dito para luluto natin bukas. Namin pala, gagawin namin paksiw. Meron pa nga yan dito guys May talong pa yan dito. Nakatago, tingnan natin, baka may makuha pa tayo. Ay, wala na. Kinuha na pala ni Nanay, maliliit pa siya Yan maliliit pa, so hindi pa po pwede. Yun na lang muna yung isa yung kukunin natin doon. Ito tayo dito. Ito. Yan malaki na So, kukunin natin yan. Dadagdag natin doon sa ulam natin guys. Masarap to.
Parang meron nga dong saluyo to. Diyan, oh. Kaya lang lalabas pa ako ng bakod. Huwag na lang. Pasok na tayo, guys. Baka masunog yung ating niluluto. Yes? Sino po sila? Ano pong kailangan nyo? Ay, kagwapo naman ang bulinggit na yan. Kagwapo naman yan. Mukhang may iniisip pa. Ano pong iniisip nyo, sir? Ito po yung ulam natin. Baligtarin lang natin, be. Yummy, yummy. Wow, fish! Fish! Suran! Ito ang tinatawag na danggit. Yan, masarap yan siya sa umaga almusal, pang prito, or pwede rin natin na pampaksiw. Yan, masarap yan. Ako na nga naglinis niyan eh. Oh. Tingnan nyo, diba? Linis na linis yan. Pero pwede naman din palinisan yan doon sa talipapa. Kaya lang, sinisipag ako guys, kaya ako na naglinis. So, ayan na, may ulam na tayo bukas. At ngayon, ang uulamin natin ngayon, ito, inihaw lang. Ang ulam ni Yayam ay sabaw ng karne kanina. Yam! Yayam! Ha? Mamaya na na yung magsaing, Nay. Tayo tapos dito. Relax ka lang dyan. Okay. Gumawa ka na ice candy kanina? Oo. Anong flavor? Chocolate. Chocolate. Yayam Judang! Yayam Judang! How are you? Hindi nag-iturbo ang bulinggit na ito. Oh, kanina? Oh, kaya nga, sarap ng tulog niya eh. Uy, relax yan, relax ng baby namin. Hindi mainit ang ulo ah. Alam niya, hindi naman niya matulog. Tingnan mo, nagkikabikab na naman ay. Parang matutulog na nga eh. Antok na naman. Ganun lang yun. Ha? Ano eh? Ha? Gahinupang na. Nagainupang? Pag Inupang? limang taon na ka makita. Laki na naman ito. Hindi na ito pwede makarga kaya ang sakit na. Kasawan. Pag makarga ito. Oh, mabigat na nga eh. Hirap na kargahin. Ano kung talaga mo kasasagot din na yun? Saan birthday? Ano sa kabila? Ah, may birthday. Niyaya ka sa bata ng bayan. Hinawakan. Oh. Hiningnan yan. Oh. Mas mataas sa bata ng bayan. Ah. Ang taon. Oh, ano raw? In-invite kayo? Si nanay guys, bagong linis ng kuko. Sabi siguro ng boyfriend niya, maglinis ka ng kuko. Magdi-date tayo. Ha? Wow, may pagkain si Kuya Third ah. May pagkain si Third oh. Oh. Hindi ko maalam naman ako. Ha? Hindi ko alam naman pala. Ano naman hindi na nga ayaw pala kami nagtagal sa baba guys kasi dumidilim na. Umakyat na nga po kami para mag-prepare na ng aming kakainin. Pagka ganitong oras naalala ko nga po yung mga matatanda dati nung time namin guys. Wow, talagang tumatanda na talaga ako. Pero ganun po yun, yung mga baby, hindi na pwedeng ilabas dahil nga baka raw mabati na, dahil gabi na, madilim na. So, kailangan natin paniwalaan yung mga ganun. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo, di ba? Nag-prepare na nga po pala ako ng aming sausawan para sa aming inihaw na isda. Naka-ready na po yung aming hapunan. Paano ba yan? Sana panoorin nyo yung aking mga susunod na video. Salamat po!